welcome to our kapihan sa Senado. And of course, this forum is brought to you by PROS, headed by Glenda Olid. And our guest for today is the chairman, nakapalakpak ko, and our guest for today is the chairman of Committee on Local Government and Committee on Tourism. Let us all welcome Deputy Majority Floor Leader, Senator J.V. Ejercito. Hi, sir. Magandang umaga. Hi, magandang umaga. Good morning po sa ating mga kasamahan sa media. Okay. So before we talk about your advocacy regarding zero balance billing, pag-usapan muna natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan dinisclose niya na 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded to only 15 contractors. Your comment, sir, and familiar po ba kayo dun sa ilan sa mga na-mention na kontratista? Well, nakakalungkot talaga, no? Because, you know, one of my advocacies really is infrastructure development. At ang nakakalungkot talaga rito, we allocate about 350 billion a year for flood control projects, no? Ilang taon na yun na 350 billion, that's almost 1 billion pesos a day. And yet the flooding problem is perennial, no? Talagang parang taon-taon nagkakaroon tayo ng investigasyon about flooding in Central Luzon and parts of Metro Manila and elsewhere, pero ito yung parang flood prone na with that amount dapat siguro may resulta, no? You know, we cannot fight forces of nature. Hindi natin kaya yan. Pero with flood control projects, dapat yan, mabilis mong ilalabas yung tubig. Yan naman ang key doon eh, no? Hindi natin kaya force of nature, global warming, opo, nandun na tayo, pero dapat nailalabas kagad. You know, with my experience as a mayor of San Juan, meron din kaming flood control, meron kaming flood prone areas dati. May 5 or 6 barangays beside the San Juan River na kahit po isang linggo nang walang ulan, pero pag tuloy-tuloy tas walang ulan, nandun pa rin yung tubig kasi may mga catch basins, no? So, ang nangyari nun, kasabay kabatchmate ko si Congressman, Mayor Toby Tiangco, na-votas is I think 70%, it's below sea level ang nabotas eh. So 70% of the time flooded, no? Pero naglagay siya ng bombastic pumping stations, no, strategic areas. Nawala yung flooding sa Valenzuela. Sa Nabotas, napunta sa iba. Hindi ako lang. Joke ko lang sa kanya yun. Then, nailalabas sa Malabon River, no? Yun yung joke namin kasi dati. So, to be serious about it, sinundan namin yan sa San Juan by putting strategic pumping stations in strategic areas. Nawala yung baha, no? Barangay Balong Bato, for example, sa Lapan, 15 to 20 feet yan pag talagang kasagsagan ng tuloy-tuloy na baha at matagal mawala, pero ngayon nawala na. So, ang nakakalungkot lang sa amin in our own experience, yung last pumping stations, nakalima na yata, 6 akong nung mayor, congressman, hanggang nagsenador, may mga yung na-insert natin na maayos sa kailangan, isa na lang yung talagang kulang, no? Na for 3 years, no, mayroon kaming documentation na I was asking and requesting DPWH. Kaya lang, towards the end, pagtapos ng budget hearing dito, may errata. No, inabot pa to ni Congressman ni Ronnie Zamora. So, una nag-errata. Tapos ito ngayon, sa kay Congresswoman Bel Zamora, siyempre, utos ito ng mayor na nagsabi na walang project basta galing sa amin na makakapasok. Nakakalungkot kasi pumping station ang kailangan. Iniirata, pinapalitan ng slow protection, pinapalitan ng drainage improvement. Nakailang drainage improvement na. Hindi mawawala ang tubig doon. Kawawa yung taga-barangay San Perfecto na hanggang ngayon nalulubog pa rin si Barangay Batis, 2 barangay affected na because of politics, sila yung nagsasuffer. Kawawa naman sila eh. Sabi ko nga kay Secretary Bonon, itong darating na budget hearing, kung tayo, nasa opisina tayo, itong mga nababaha, lahat ng sasakyan, motor, lahat kawawa naman sila.
So, ang point ko kaya ako, that's why I brought this up. If this happens in the heart of Metro Manila, na yung dapat na kailangang flood control project, napapalitan ng mga drainage improvements, low protection, na hindi makakasolve, how much more in the provinces na sa tingin ko, sabi ko nga, infrastructure is my advocacy. Ang kailangan natin for flood control, especially for Central Luzon, yung mga talagang massive infrastructure, no? Floodways, spillways, water impounding, and some pumping stations. Yan ang kailangan. Pagpapalta mo lahat ng slope protection, drainage improvement, yung mga riverbanks sa concreting of riverbanks, lahat na yata ng ilog, sementado na halos lahat. Well, hindi naman nakakatulong. Kailangan natin massive floodways, spillways, and yung pong mga na-mention ko. Kung gantong mangyayari na pira-piraso talaga, mangyayari niyan patsi-patsi. Hindi talaga masusolve ang problema ng flooding kung lahat ng distrito ay kinakailangan maghati-hati doon sa flood control budget. Tingnan natin sana yung top 10 or top 15 flood-prone areas. Dapat doon natin i-concentrate para naman maibsan. Kasi kawawa, pag baha, biro mo lahat ng pinag-ipunan, appliances, sasakyan, motor, kotse, nawawala hindi naman tayo yung mga hindi apektado, yung mga nasa taga DPWH, tayo mga official, kawawa yung mga taong talaga nabibiktima. Sir, balikan ko lang, pamilyar ka ba doon sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente? At kasi may lumabas ngayon na isa doon, campaign donor ni SP Cheese. Doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 kontratista? Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tulos, baka sa makabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala Oo. So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel Villanueva? I think sinagot naman na natin ni SP Cheese earlier, no, yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi may parang hindi na natapos yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after dun sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahagi, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi Senator Lacson, sometimes masakit talaga, but he says things as he sees it, no, na may collusion yan. No? DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan, ang nakakabahala, when I receive information, may mga ghost, no, projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga gagawin pang ghost, okay lang naman kumita. Talagang contractor, kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala nang konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga ma-tolerate, no? Ano na yun? Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. Diba? Okay naman kumita. Kaya ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. So ito, sabwatan between kontratista, DPWH, and then may mga ilan ding pwedeng politiko o lawmakers na kasi kayo nag-allocate ng budget? Well, alam nyo, as long as nasa ang lawmakers naman, no, proud kami sa Senate kasi pag hindi naman masamang magkaroon tayo ng insertions as long as institutional, tsaka minsan naman may mga lumalapit sa atin, bawa sa mga probinsya, as long as mailagay natin sa NEP, no, or kaya sa BICAM, basta lang walang post-enactment intervention. I think yun po doon po nagkakatalo and dapat yun ang maiwasan, yung post-enactment intervention. I remember before, sabi ko, nasa Kongreso din naman ako, wala naman masyadong naging problema. Nung parang mas mabuti pa na may PDAF or a Countrywide Development Fund, nabuta ko yung PDAF kasi uniform, no? Parang per district, para nga ma-spread out evenly, di ba? Yun ang intent for all districts. Meron kaming, at that time, 70 million, which was already enough
for every district. Mabigyan kami 5 million extra, 2 million. Very happy na eh. Pero para ngayon, naging iba na ang level. Nung nawala yung PDAF, naging open season. And I think ito yung dapat talagang iayos. Ibalik na lang natin sa tama at sa ibalik sa ayos, no, na iwasan na yung ganitong post-enactment intervention. So, balikan ko lang yung kay SPG. So, naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate? Well, kasi parang tuloy-tuloy eh. And the past few weeks, no? It started, nung una si former President Mig Zubiri, di ba? Kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganun ding PR job against him. Tapos, nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga issues kay Senate President Mig Zubiri, na bukol-bukol nun. Ngayon, si SP Cheese naman. But I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang, ito yung last bastion, hindi naman pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga, ay may experience, yung masama committee, pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So, we may be slower, but at least mas nare-refine natin, no, yung mga batas na dumadaan kung sakali. So, ano lang to, siguro, sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Kasi talagang marami-rami tayong hahabulin, yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unity team na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo as foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So it doesn't help. And I really envy. Naiinggit talaga ako, sa totoo lang, sa mga ASEAN neighbors natin, Malaysia, Singapore, of course, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no, na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat na. Tapos they seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no, yung ating pong paglalayo na magkaroon tayong politika potential investors. So malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon mas malayo pa yung habol natin. I think the administration halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no, in a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitingnan din ng investors and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati nga yung kay SP Migs noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House, no, at ng Senado, hindi na natapos, no. Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magte-press con sila doon, no, tapos aatakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So, anong tingin dapat gawin para ma-address yun, matigil itong, sabi niya, political bickerings, bangayan ng dalawang... Well, tignan na lang po nila what is really happening. Huwag na natin tignan yung ASEAN nation. Kung Vietnam na lang, tignan natin, they seem to be doing the right things, not only investing in pero yung policies nila, and siguro yung political stability. When you see, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress
hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito maano na lang tayo. Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of